Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sebastian is fearless. He had faced many things in his lifetime no one knew about, yet he survived. They said that being on top of the ladder of success is a lonely place to be at, but he endured, and so, when he emerged victorious amongst his foes, no one could ever match his bravery and fierceness. Niwala na siyang kinatatakutan maging kamatayan. Subalit sa mga oras na yon habang kaharap ng binata si Alexandra at binalitan nitong buntis ang kanyang asawa, subalit ayaw siyang makita, nilakob ng kakaibang takot ang dibdib ng binata. How could Belle just shut her doors like that on him? Because you are an idiot, an asshole. Ang isang bahagi ng kanyang isip, and he agrees. He is probably that and more, but I cannot give up, Alexandra. I refuse to give up. My wife and kids need me. Paano ko sila lalayuan? Puno ng hinanakit na sabi ni Sebastian. For the first time in a long time, he is confused. Oh, please, Sebastian, for once. Can't you think of something besides yourself? Hindi makakabuti sa kalagayan ni Belle ngayon kung ipipilit mong gusto mo. She's pregnant and hurting. Magpapaliwanag ako? Hindi nagagamot ng paliwanag lang ginawa mo kay Belle, Sebastian. When you hurt someone, the wound heals but the scar stays. Hindi pa nagiilam ang sugat na nilikha mo nung pagtaksilan mo siya. Now she has to deal with being pregnant again with your child? Give her a break. Give her a time to breathe. She needs that. Ani Alexandra. But I never betrayed her. Lavender was just... Please, reserve your explanation between you and Belle. Mabilis na putol ni Alexandra sa pinsan. She does not want to delve deeper into the details of their marital rift. Buntis si Belle. Her condition must be our priority. Dugtong pa ng dalaga. Di makaimik si Sebastian. Nasanay siyang laging siya ang nasusunod sa lahat. Na laging siya ang may huling salita sa lahat. Subalit di niya may pagkakailana sa sitwasyon niyang iyon. Tama si Alexandra. Belle's health must be on top of his priority. What about Sheena? Alexandra, kahit si Sheena na lang muna. Ana Sebastian sa basag na tinig. His daughter's smile and voice keeps haunting him at night, making him harder to sleep. Naisoklay na ng binata ang kanyang kamay sa buhok. He is desperate to hug his daughter again. Huwag mong ipagkait sa akin ng anak ko, Alexandra. Please. Tugtong na Sebastian sa hirap na tinig. Wala sa akin ang pagpapasya, Sebastian. I will have to ask Belle. Nanlulumong umiwas ng tingin sa Sebastian. Mabigat ang kanyang dibdib dahil hindi man lang niya na malipitan ang kanyang mag-ina. He was cast off from their lives and he doesn't know for how long. Subalit kasalanan niya. Alam niyang kasalanan niyang lahat ng yon, and he has no one to blame but himself. You punished Belle. She felt used. Seriously, Sebastian, how could you? Ani Alexandra, mahinahon ng tinig, subalit may bahid ng galit. Naalala mga sumbong ng kanyang kaibigan. I was angry, Alexandra. I'm sorry. Maraming nangyayari sa panahon yon at umiling si Alexandra. That is not an excuse. That will never be an acceptable reason for hurting my friend. She had lived in misery for years and you just have to make it harder for her with your ruthless ways. I so want to punch you right now, Sebastian. Do you know that? Di umimik ang binata. Lalong nilunod ang konsensya. I want to hate you, I swear. I want to hate you but I made a promise to Nono that we will take care of each other no matter what. Kaya kita kinakausap ngayon na mahinahon. This is not me forgiving you, Sebastian. But if you want to earn my forgiveness, you must do right from now on. Hinahabol si Belle ang mga pinagkakautangan ng kanyang mga magulang. Alam mo ba yon? Umigting ang panga ng binata, tumango. Nito ko lang nalaman when I had her checked. And yet you did not look into it right away? May panga ako sa tinig ni Alexandra. Umirap bago umiling. Di masabi ng binata na ginugol niya ang nakaraang linggo sa pagpapakalunod sa alak. Lumapit sa akin si Tita Gemma 2 years ago. Humingi ng tulong para mabayaran ang mga utang nila. I gave them 5 million, Sebastian, to pay all of your debts. I didn't tell Belle dahil yun ang hiling ng mga magulang niya. Hindi ko alam anong nangyari at bakit hanggang ngayon pinoproblema pa rin ni Belle ang pagbabayad sa mga utang ng magulang niya. Natigilan ang binata. Inalalang mensahe ng isang Mrs. Chua kay Belle na mahawakan niya ang cellphone ng asawa. Just thinking about now threw him on edge instantly. All the part-time jobs she had, ang pagpupumilit magtrabaho kahit pinagbawalan niya, at maging payak na pamumuhay nito at ni Sheena sa Barcelona kahit halos magkandakuba ito sa pagtatrabaho. All those make sense now. Niloloko si Belle ng mga magulang nito. Nagpapagod ang asawa niya para lang sa wala.
Her late husband's uncle is also after her, si Robert Madrigal. They took everything from Belle kahit ang mga conjugal properties nila ni Josh. They threatened her and made her leave 3 years ago. She was running for her life, Sebastian, and yet she didn't tell me. She didn't tell us. Sumbong ni Alexandra sa pinsan sa nanginginig na tinig. Kumiyom naman ang mga kamay ni Sebastian, nagpigil ng galit. I'm sure you know now what to do, ani Alexandra. Umigting ang panga ng binata. Yes, I know now. Sa isang kubli at abandonadong warehouse, pinanood ni Sebastian ang pagdating ng kanyang mga tauhan na lula ng isang puting van. Nang huminto ang sasakyan, isa-isang bumaba ang kanyang mga tauhan. Kasunod ng mga ito ang isang lalaki na may sako sa ulo, panay ang sigaw. Bitiwan ninyo ko. Sino ba kayo? Mga hayop kayong lahat? Hindi ba ninyo ko kilala? Pakawalan ninyo ko ngayon din. Hindi nyo alam kung sinong binabangga ninyo? Anang lalaki. Kapag nakawala ako rito, sinenyasan ni Sebastian ang tauhan niya, nasa likod ng lalaki, na itulak ito sa sahig. Napaungol ito, lalo nagreklamo. Shit kayong lahat? Shut up, ani Sebastian. Niyanig ng boses ito ang 4 na sulok ng abandonadong warehouse. Natigilan ang lalaki. Sino ka? Sino kayo? State your name, ani Sebastian. Bago ko gagawin, kinasa ni Sebastian ang hawak niyang baril at pinutok iyon malapit sa pwesto ng lalaki. Nagsisigaw ito, natakot. I said state your name? Pag-uulit ni Sebastian. Dave Madrigal. Anang lalaki, marahas ang paghinga. Pilit inaaninag ang mga dumukot sa kanya sa maliliit na butas ng sako na nasa kanyang ulo. Sinenyasan ni Sebastian si Daniel na tanggalin ang takip sa ulo ni Dave. Naglakad naman sa madilim na parte ng warehouse si Sebastian, umupo sa kanyang upuan. Sino kayo? Sino kayo? Sigaw ni Dave habang nakaluhod sa baldosa. Hindi mo kailangang malaman kung sino kami. There's only one thing you should know. Welcome to hell, Dave Madrigal. Ano ang gusto mo? Breakfast ngayon, Belle? Para may pahanda ka na sa kitchen. Ani Sylvia kay Belle pagbaba ng dalaga mula sa hagdan ng mansyon. Bit-bit ang anak na sa Sheena. 3 araw na mula na makalabas si Belle sa ospital at mula nun, lalong naging maalalay si Sylvia sa dalaga. Bagay na sobrang pinagpapasalamat ni Belle ngayon. Gatas na lang po at fruits, tita. Medyo masama po kasing panlasa ko ngayon eh. Pag-amin ng dalaga, ibinaba sa Sheena sa sahig. Bakit ka bumaba? Sana tumawag ka na lang sa direct line sa kitchen at nagpaakit na lang ng breakfast ninyong mag-ina. Ani Sylvia, may bahid ng pag-aalala ang tinig. Kawawa naman po kasi si Sheena. Baka magmukmok ulit sa kwarto kagaya ko. 2 araw ng puro higala ang ginawa ni Belle. It seemed her body was really exhausted from all the problems she had faced previously at ngayon lang bumabawi. Iha, sa kalagayan mo, kailangan mo talaga ng paghinga. Teka, tatawagin ko si Marie, ana matandang babae, bago bumaling sa direksyon ng kusina. Marie, pakikuha si Sheena dito sa sala. Mula sa kusina, humahangos namang lumapit ang isang katulong sa pwesto ng 2 babae. Yon si Marie. Ang yaya ni Sheena si Grace. Nakapatid nito naman ang yaya ni Sabrina. Agad sumama si Sheena kay Marie at tumiretso sa may kitchen island. Sheena is really adjusting well here with her cousins. Umpisa ni Sylvia nang sila na lamang. Ni Belle ang naiwan sa sala. Are you sure you're really okay, Belle? Magpapahanda lang ako ng breakfast para yakit sa... wag na po, tita. Kaya ko na po. Besides, nananakit na rin po ang likod ko kakahiga. Gusto ko rin pong maglakad-lakad ng kaunti. Sigurado ka ba? Tumango si Belle. Tipid ng umiti. Pagkatapos noon magkapanabay na naglakad ang 2 babae patungo sa kusina. The kitchen island was filled with kiddie food. Nasa kani-kanilang high chairs naman sina Sheena at Sabrina, abala na rin sa pagkain. Agad sinabi ni Sylvia sa mga kusinera na ipaghanda si Belle ng kanyang pagkain. Ilang sandali pa nasa harap na ng dalagang isang baso ng gatas at patito ng iba't ibang prutas. Kapag may gusto ka pang kainin, huwag kang mahiyang magsabi, Belle. I know how frustrating it is to be craving for something and yet you cannot have. Alam mo ba nang pinagbubuntis ko si Gilbert? Gusto kong kumain ng pakwan na walang buto. I never had it. No matter how my husband tried to search for the fruit both here and abroad. I know it's weird but I can't help it. Naaaliw na kwento ng matandang babae. Humigop ng tsaa sa tasa nito. Ngumiti si Belle. Sylvia is really such a kind-hearted woman. Binuhos ito ang buong pagmamahal kay Gilbert at ngayon sa mga apo nito. Dito rin mapigilan ni Belle ang mainggit.
Kasama niya hanggang sa paglaki ang kanyang ina, subalit ni hindi niya man lang naramdaman ang pagmamahal nito. She is only good for her parents kapag may naiaabot siya sa mga ito. Kapag may pakinabang siya sa mga ito. Masakit man isipin, subalit yun ang totoo. Ayos ka lang, Belle? Are you dizzy again? Pukaw ni Sylvia sa dalaga na tila nahulog na naman sa malalim na pag-iisip. Mabilis naman hinamig ni Belle ang sarili. Ayos lang po ako, tita. May naisip lang ulit? Anang dalaga, itinuloy na ang pagkain. Maya-maya pa, nagkaroon ng flash report sa TV sa kusina. May press conference daw magamang Robert at Dave Madrigal at inamin ng mga to ang grave threat at illegal acquisition of property through usurpation na ginawa nila kay Belle 3 years ago. Pinipilit pa rin naming makuha ang panig ni Miss Belle Lugario tungkol sa pangyayaring to. Matatanda ang iniwan ni Miss Lugario ang kanyang kasikatan, 3 taon ang nakakaraan upang mga ibang bansa. Kung may kinalaman na mag-amang Madrigal sa pasya ni Miss Lugario, malalaman natin sa mga susunod pang development ng balitang to. Sa ngayon, inihahanda na ng mga pulis ang kaso laban sa mag-ama. Anang reporter. Wala sa sariling napahikbi si Belle, tuluyan nang lumuha. Hindi niya alam ang nangyayari, subalit tila may isang mabigat na nakadagan ang tila na alis sa kanyang dibdib. And now, she can freely breathe. Agad namang inalo ni Sylvia ang dalaga. Binigyan ng tubig upang kumalma. Ito rin ang nag-utos sa mga katulong na iwan muna silang dalawa doon. Sinabi sa akin ni Alexandra na si Sebastian ang gumawa ng paraan para mapanagot ang mag-amang Madrigal sa mga ginawa nila sa Belle. Alam kong di pa kayo maayos na Sebastian ngayon. Di ko rin siya pinapanigan dahil ginawan kanya ng mabuti ngayon. At lalong di ko rin alam kung gaano kalalim ang sugat na nilikha niya sa puso mo habang nagsasama kayo. Subalit naniniwala ako na walang hindi naaayos sa pag-uusap, iha. Hindi ko lang sinasabi sa iyo, subalit mula nang lumabas ka sa ospital, lagi nang nariyan sa labas ng bahay si Sebastian. Nag-aabang, halos buong araw para lang makita kayo mag-ina. Napabaling si Belle sa matandang babae. Po? Ilang beses siyang nakiusap, kahit silip lang daw, kahit man lang kay Sheena, kaso mahigpit na pagbilin si na Gilbert at Alexandra sa security team. Di makalapit sa gate, di magawa na Sebastian. Di ko sinasabi na patawarin mo agad sa Sebastian, iha. That would be asking too much. What I'm saying is too much precious time is lost with our indecisions. I'm not forcing you to, but I hope you would find in your heart the best decision for you and your children. Marahang tumango si Belle. Tumimo sa kanyang isip ang sinabi ng matandang babae. Alright, that's too much emotion. Baka pagalitan ako ni Gilbert. Sabihin ginugulo kita. Eat, iha, at mamaya, magpapakit ako ng painting supply sa kwarto mo para hindi ka mainip, ani Sylvia. Mabilis na hinamig ni Belle ang sarili. Pilit tinuloy ang pagkain kahit na wala siyang gana. Batid niya kailangan niya magpalakas para sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Pagkatapos mag-agahan, bumalik si Belle sa kanyang silid. Mula roon, palihim siyang sumilip sa may gate ng mansyon. True enough, sa tapat, naroon si Sebastian. May isang nakatayo sa gilid ng sasakyan nito. Hawak ang naiwan na doll ni Sheena sa Barcelona habang nakatanaw sa gate ng mansyon. The longing in his eyes was profound. It was as if he was waiting for the gate to open like his next breath depended on it. Natotop ni Belle ang kanyang bibig, nagpigil ng hikbi. She was still confused and hurting. There are too many things to settle between them, subalit, pagbali-balik na rin man niya ang mundo, sa Sebastian pa rin ang ama ng kanyang anak. Kailangan ni Sheena ng ama at hindi niya yun makakayang ipagkait pa. Inangat ni Belle ang direct line mula sa kanyang kwarto, tumawag sa sala. Si Sylvia ang sumagot ng tawag. Tita, pahig na po akong makita ni Sebastian si Sheena. Si Sheena lang. Nagkulong si Belle sa kanyang silid buong hapon. Dinalaw kasi ulit ni Sebastian sa Sheena. Yun na ay 3 araw na binibisita ni Sebastian sa Sheena sa mansyon ng mga Romualdez. Alam na rin ni na Alexandra at Gilbert na pinayagan ni Belle ang pagdalo ni Sebastian kay Sheena at nagpapasalamat siyang hindi tumutol ang kanyang mga kaibigan sa kanyang naging desisyon. Sa gabi, madalas magkwento sa Sheena sa ina tungkol sa playtime nila ng ama. Belle can see the genuine happiness in her daughter's eyes. Again, even with all her confusion, she did something right for her daughter, and that's all that matters to her right now. Latag na ang dilim ng mapagpasya ni Belle na itigil ang kanyang ginagawang painting. Malaking tulong ang muli niyang pagbalik sa pagpipinta upang hindi siya mabagot sa kanyang pagkakakulong sa silid.
She tried her best to go out and talk to Sebastian, subalit hindi pa niya talaga kaya. Ang itsura ni Lavender na nakaroba habang kinakausap siya ang palaging umuukil-kil sa kanyang isip. Kasunod noon na iba pang mga masasakit na bagay na ginawa sa kanya ni Sebastian. Kung hanggang kailan siya ngayon, hindi niya alam. Pero gaya na sabi ni Alexandra, she needs to deal with her problems one step at a time. Inayos na ni Belle ang kanyang mga gamit sa pagpipinta. May koleksyon siyang naiisip gawin ngayon. Karugtong ng ginawa niyang projects noong buntis din siya kay Sheena. Maybe she can finish all before she gives birth? Ilang sandali pa inakit na ng katulong ang dinner ni Belle. Usually kasi kapag naran pa sa mansyon sa Sebastian, alam na agad ng mga katulong na hindi bababa ang dalaga, kaya dinadalan siya ng mga tonang pagkain sa silid gaya ng gabing iyon. Marahang napabuga ng hininga si Belle, humakbang sa banyo, bago niyuko at tinawakan ng kanyang impis pang tiyan. Just thinking that she's pregnant again feels surreal. Matapos ang ambush 3 taon ang nakakaraan, sinabihan siya ng doktor na mahihirapan na siyang magbuntis dahil sa traumang nangyari sa kanyang matres. But just months after that, she spent that one wild night with Sebastian and had Sheena. Tapos ngayon, suddenly, she felt guilty. Dahil imbes na saya ang paramdaman niya na malaman niyang buntis siya ulit sa pangalawang anak nila ni Sebastian, she was more afraid than happy. Nangilid ang luha ng dalaga, kinagat ang pang-ibabang labi. Just hang in there, baby. Mama loves you. Please believe that Mama loves you. I'm still figuring things out for you and your Ate Sheena. So please, hang in there, baby. Maayos ko rin ang lahat, anak. Matapos maghapunan, nag-hot shower si Belle, hoping that the uneasy thoughts and feelings will go away. Samantala, sa loob ng entertainment room, naroon sina Sebastian at Sheena, nanonood ng isang cartoon movie. Doon dumiretso ang mag-ama matapos kumain ni Sheena ng hapunan. Magaan ang pakiramdam ni Sebastian sa nakalipas na ilang araw, lalo pa nga't nadadalo na niya si Sheena. Those visiting hours he had with Sheena kept him sane while he faced setbacks after setbacks in his life. Tuluyan ang nag-withdraw ang mga Fujikawa sa kanilang collaboration project, stating that TFC doesn't seem to be interested enough with the project because of the delay in the contract signing. Si Lavender ay rin makipag-cooperate sa mga pulis para sa kaso ng ama nito upang lalong mapabilis sana ang usad ng kaso na isinampa ng binata kina Alejandro at Orlando. Si Evangeline naman nailipat na sa kustodiya ng Italian courts, subalit kailangan daw ang kanyang presensya sa pagsasampa ng kaso. Idagdag pa na si Don Marshall ay hindi pa rin natatagpo ang magpasa hanggang mga oras na yon. He is frustrated and clearly has a lot in his plate at that moment, but there he is, watching a cartoon movie about turtles and other animals with Sheena. He doesn't care though. Sa mga oras na yun wala na siyang pakialam kung mawawala ba sa kanya lahat ng kayamanang nasa kanyang pangalan. Prioridad niya na magkaayos sila ni Belle at mabawi niya ang kanyang mag-ina. Papa, the little turtle gave a lift to his Papa Turtle. Can I give you a lift tomorrow so you're smile too? Pukaw ni Sheena sa ama na naroon, nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Inabot ni Sheena ang mukha ng ama at hinilot-hilot ang kunot noon nito. No more grumpy, Papa. Bahagyang natawa si Sebastian, nalimutan ang kanyang iniisip. Papa is happy because Sheena is here. Anang binata, masuyong niyakap ang anak. Maya-maya pa muling bumalik sa pinapanood si Sheena. Pagkatapos ng ilang minuto, humikab ito at sumiksik sa dibdib ng ama. Di naglipat sandali, nakatulog na ito. Isang mahinang katok sa pinto ng silid ang nagpabaling na tingin na Sebastian sa direksyon nun. Imbes na si Marie, bulto ni Gilbert ang nakita ng binata doon. Alexander said, "It's time for you to go." Anito, formal. Noon lang ulit nag-usap ang dalawa matapos ang ginawang eksena ni Sebastian sa ospital. Maingat na tumayo mula sa lazy boy si Sebastian, buhat ang anak. Nakatulog na si Sheena. Can I take her to her room? She shares her room with Belle. I don't think. Peace, Gilbert. Maagap na pakiusap ng binata. Sandaling nag-isip si Gilbert, bumuntong hininga. You know, if I'm an idiot like you, it's so easy for me to do the same thing, like you did to me 2 years ago, but we have kids now. Hindi natututo ang mga bata sa sinasabi natin, kundi sa mga ginagawa natin bilang kanilang mga magulang. I hope you use this time to reflect on your actions. Bilog ang mundo, Sebastian. You rip what you saw. But I won't make my anger to you anymore.
I know how you exactly feel when you have your loved ones just a heartbeat away, yet you cannot even touch them. So go. Take Sheena to Belle's room, third room on the left. Make it quick. Alexandra's with the kids. She won't notice you for a while. Relief flooded Sebastian's chest. Nabuhayan ng pag-asa. Thank you, Gilbert. I owe you. Anang binata bago nagmamadaling lumabas ng silid, bago umakyat sa second floor ng mansyon. Pagdating ng silid na sinabi ni Gilbert, maingat na binuksan ni Sebastian ng pinto. Walang tao kaya't agad humakbang ang bintana sa loob. Inihihiganan ni Sebastian sa Sheena sa kama na makarinig siya ng pagsinghap sa kanyang likuran. It was Belle. Nakaroba lang ito at katatapos lamang mag-shower. Anong ginagawa mo rito? Si Belle, malakas ang pagkabog ng dibdib. Ay, nakatulog sa Sheena? Ani Sebastian, sinubukang abutin ng asawa. Sabalit mabilis na umatras si Belle. Sebastian felt like someone had stabbed him in the chest. Let's talk. Kahit sandali lang, magpapaliwanag lang ako. No, umalis ka. Ayaw kitang makita. Maluhaluhang sabi ni Belle. Hysterical. Belle, get out, Sebastian. Get out, ani Belle. Nilapitan to bago sinampal. Huwag ka nang pupunta rito. Hindi na kita gustong makita pa rito. Sabi pa ng dalaga. Naglakad pabalik sa banyo. Sinara ang pinto at doon ang magulhol. Why can't I? Ask your boss again. Araw-araw naman akong pumupunta dito Bakit ngayon hindi na po pwede? Reklamo ni Sebastian sa isa sa mga security team na nagbabantay sa gate ng mansyon ng mga Romualdez. Sir, utos lang po. Bullshit, anong utos? Iharap mo sa akin kung sino nag-utos? Hamon ng binata sa tauhan ni Gilbert. Akmang uundayin ito ng suntok subalit mabilis na pinigilan ni Javier. Sir, huwag po kayong gumawa ng iskandalo dito. Baka lalong di kayo papasukin para madalaw si Sheena. Anang assistant. Pilit na hinihila ang amo papalayo. But I need to see my daughter. Nangako kung darating ako ngayon. Pilit pa rin ang binata. He was angry, frustrated, and an inch away to go berserk. Di na nagsalita pa si Javier. Hinila na lang niya palayo ng gate ang amo hanggang maipasok nito mismo sa loob ng sasakyan. Sir, tayong nakikiusap. Tayong dapat nagpapakumbaba. Isa pa, hindi mo po pwedeng ipilit ang gusto mo kung yun ang utos na kanila. Alalahanin mong nagsagutan kay ni Miss Belle kapag inutos niyang huwag kang papasukin. Ngayon, wala tayong magagawa. Isa ka pa. Gigil na singhal na Sebastian sa assistant. Sino bang boss mo? Hindi ba ako? Kanino ka ba dapat kakampi? Hindi ba dapat sa akin? Di umimik si Javier. Tahimik na in-start ang ignition ng sasakyan bago yun pinausad papalayo. Panay naman ang mura ni Sebastian sa likod ng sasakyan. He doesn't want to give up and he is not. Yet he cannot control the overwhelming feeling inside his chest. He feels like he is that young boy again, begging for Alejandro's attention, and yet he left him with Don Fausto instead. What is wrong with me, Papa? Why cannot you take me with you? Tanong naman ni Sebastian sa ama bago siya nito iwan sa Carpio Villa. I don't need you, so I will leave you. Walang pusong sabi naman ni Alejandro bago tuluyang umalis. Subalit, hindi naman natinag ang batang si Sebastian. Hinabol niya ang ama habang lulan ito ng sasakyan. Kalilibing lang ni Amelia noon. Subalit, hindi na nakapaghintay pa si Alejandro nang simula ang buhay kasama si Angeline. It was raining that day. Sebastian could clearly remember. Sinubukan na habulan ni Sebastian ang ama subalit nadapa siya sa mabatong bahagi ng driveway ng villa. Umiiyak na pinagmasdan ni Sebastian ang sasakyan ni Alejandro palayo habang iniinda ang mga sugat na kanyang tinamo. Naghilaw ang mga sugat ni Sebastian ng araw na yon, sabalit ang sugat sa kanyang puso ay hindi. Mula nang maiwan ang binata sa poder ng abuelo ay pinilit niyang maging mabuti. Ginawa at sinunod niya ang lahat ng naisin nito upang hindi siya nito ipagtabuyan gaya ng ginawa ni Alejandro. Sebastian followed rules by the letter. He lived and breathed with rules because only then he'd be sure that he won't do anything wrong. He tried not living by the rules one time and it cost him the life of Gretchen and their unborn child, and so in time he would learn that punishments are needed to keep himself from doing wrong. Dala niya ang kaisipang iyon hanggang sa
sa kanyang paglakad at nang tuluyan na nga siyang namuno sa DFC. But right now, he didn't play by the rules and yet, he feels like he is about to lose Belle and Sheena. Get out of the car, Javier. Nagmamadaling utos na Sebastian sa assistant. Sir? Naguguluhang sabi ni Javier. Silip sa rearview mirror ang amo. I said get out of the car. Ani Sebastian, sinuntok na ang bintana sa backseat. Nabasag yon at sumugat sa kamao ng binata. Tarantang inihinto ni Javier ang sasakyan at lumabas. Sa Sebastian naman lumipat sa driver's seat. Sir, ang kamay mo. Habol pang sigaw ni Javier sa amo, subalit nakalayo na ito. Sa Sebastian naman ay nagpatuloy sa mabilis na pagmamaneho. He doesn't know where he's going. Not that he cares. All he knew is that he needed an escape from all the emotions overtaking him. It is not supposed to be that way. Things are supposed to get better. Subalit pakiramdam ng binata, hindi siya umuusad. Tila napakalayo pa rin ni Belle sa kanya. Di na niya alam ang kanyang dapat na gawin. May patutunguhan pa ba ang lahat ng mga ginagawa niya? O sa bandang huli ipagtatabuyan din siya ni Belle? Nasa ganong pag-iisip ang binata nang makita niya ang biglaang pagtawid ng isang bata sa malawak na kalsada. Sinubukan niyang pindutin ng mga brake, pero sa bilis ng kanyang takbo, hindi yon kakayanin. Sa huling pagsikap na iligtas ang bata, pinihit ng binata ang manibela pa kanan, hanggang sa magdire-diretso siya sa isang di kataasang bangin. Gumulong ang sasakyan. Ang huling naaalala ni Sebastian, ang airbag ay nakadeploy. Nilamon siya sa isang walang panaginip na estado ng kadiliman pagkatapos.